Okay! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, alam na ho natin na kung saan, i-check more natin kung sino yung nakapasok po sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal, meron 135 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official, meron 63 na mga comments. Iing Gimentiza, meron 34 na mga comments. Pipito Macaranas, meron 31 na mga comments. And Jillian Quezon, meron 35 lahat ng mga comments. So thank you so much po sa ating mga viewers na marami pong binitawan na comments. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga viewers na mga silent at doon rin po sa mga viewers na lagi pong nagla-like at lagi pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Posong Inami, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Piz Calante, Rosetta Roel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Elaine Gonzalo, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also, nabigay rin po sa atin ng super thanks si Haruki, nabigay sa atin ng 7 Canadian dollars. Thank you so much. And also, i-greet po natin ng happy 44th anniversary kay Sir Romeo Alensonorin at kay Ma'am Laura Alensonorin. At syempre, i-greet po natin ang kanyang manugang na si Cheryl at saka sa kanila pong mga apo na sila si Micaela, Shanzan, Zaira, Nigel, Jillian, Mujako, Kim Alden at Lara Jane. Okay, so once again, happy 44th anniversary sa Alensonorin family, si Sir Romeo at saka si Ma'am Laura. At syempre mga kababayan ko, nandyan rin po ang ating mga early birds na lagi pong nauna sa pag-comment dyan sa comment section. Nandyan po sila si Ma'am Maricruz Hernandez, Ralis Carlinga, Leonardo Esteliero, Amy Mapalad, Erwin Sinorin, Haitsu Rose Guevara, Peaceful Sea Turtle, nandiyan po si Nonoy Florin Hills, Emi Sarino, Florife Gumapak, and Ma'am Angelita Holsinger. Okay, so bakabayan ko, kumusta ang lahat? How are you today? So how is your morning bakabayan ko? Of course, I'm hoping sana okay tayo po ngayong umaga, maganda ating gising, at saka lalong-lalo na meron po tayong very energetic po na aura. Katulad po kay Sir Ivan. So everyday po, energetic si Sir Ivan. Kasi nga, siyempre, nandyan kayo lagi makakabayan, mainit po ang inyong suporta sa ating channel. So of course, in return, energetic po si Sir Ivan at saka talagang nagsisipag po dito na naghanap po doon sa mga paninira po ng mga anti-Marcos at yung mga banat nila na mga walang kwenta at puro lang po mga kapiknyusan makakabayan. So dapat natin po silang idibang dito at sasagutin. Kasi nga, laging ulitin ko lang po dito, laging sinasabi niyan na kapag hayaan na po natin makakabayan, ang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. But don't worry, nandito po si Sir Ivan, nandito po yung mga pro-admin ng mga vlogger, mga loyalista, mga Marcos, mga Pinklawan, na mainit po ang suporta doon po sa ating Pangulong si PBBM, pati po sa Marcos Administration makakabayan.
kabayan. Okay? So anyways mga kabayan ko, actually merong kabulsitan, merong kabiis na mga kabayan. Itong ginagawa po, itong grupo po ng mga DDS, yung mga DBS na mga vlogger mga kabayan, like for example, sila si Sasot, sila si Bayadbay, sila si Tekia, at saka itong si Ann Alindog yata sa mga kabayan. Kalimutan ko ng name kasi meron sila mga post, mamaya papakita ko. Pero before ko ipapakita mga kabayan, yung ibang mga vlogger, ito munang si Bayadbay. Kasi nga si Bayadbay mga kabayan, sabi niya ang dahilan daw kung bakit disqualified po ng COMELEC itong si Gov. Manuel Mamba mga kabayan ng Cagayan dahil daw in-interview niya doon po sa Banateros mga kabayan. Yes, yan po ang kanyang banat ngayon, gunggong talaga na hindi niya alam mga kabayan. Kasi nga ipapakita ko lang po sa inyo ang kanyang post na sabi dito sa kanyang vlog kahapon or mga ilang oras mga kabayan. Sabi niya, Gov. Mamba tinanggal pagkatapos interview ng Banateros. So yun po na information ang ipinakain niya doon sa kanyang mga followers ng kanyang viewers mga kabayan. At saka sad to say, maniniwala kaagad ang kanyang follower mga kabayan. Samantalang po, tingnan nyo po yung time na kung kailan nila in-interview itong si Mamba. That is April 22, 2024 mga kabayan. So last week lang po. Hindi ba niya alam ang kaso po ni Mamba is last year 2022 pa mga kabayan? Yung after po sa election, kasi nga itong si Mamba, siyempre meron pong nag-file sa kanya ng kaso mga kabayan kasi nga si Mamba napag-alaman, saka meron pong ebidensya mga kabayan na yung public funds ng ating gobyerno ginamit niya kasi sa pangangampanya last election mga kabayan. So yan po ay klaro para po maintindihan lahat. Yan po kasi para sa akin mga kabayan, para sa akin, yan po ay form of corruption. Ginamit niya yung public funds ng gobyerno natin sa kanyang pangangampanya. 'Di ba? Bawal ho 'yan. So, alam niyo po, mamaya ipapatuloy po natin yung issue to ni Mamba kasi nga marami ditong sumakay, mga DBS, yung mga anti-Marcos at saka iniba na dito yung istorya mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And also pag-usapan po natin, ito pong si Sasot kasi nga umiyak mga kabayan. Umiyak kasi nga ang kanyang post doon po sa Facebook na kung saan kumalala ho natin, 'di ba yung pong time na meron pong na yung nasabat po na worth 9.6 billion pesos kasi nga idiba yung mga kabayan. 'Di ba nung una that is 13 plus. So ngayon naging 9.6 billion pesos lang po yung halaga ng shabu na nasabat po ng PNP doon po sa Aligtagtag mga kabayan. So, 'di ba? Inibaho 'yan kasi nung una, sabi nila almost to 2,000 yata or 2 tonelada nga pala 'yon na shabu mga kabayan, pero binabaan nila to 1.4 tonelada lang po yung shabu. That is after po sa kanilang final what's this mga kabayan, yung pag-check nila sa shabu. So, ito pong si Sasot, halos every other day or not every other day, mga siguro araw-araw mga kabayan, hinahanap niya kasi yung driver, yung nakita doon sa van po mga kabayan, yung nahuli, yung malaking mama, yung I think siya yata dito ay isang, if I'm not mistaken, ayon po doon sa post po ni Sasot, kasi nga gin-profiling niya mga kabayan, na yung tao na yon, isa daw isang ex-US military or marine ba siya. Then nandito siya nandyan sa Pilipinas mga kabayan, so naging CrossFit trainer siya ng mga PBA player, ng ibang mga artista. Meron siyang post doon sa Twitter mga kabayan, pati po doon sa Instagram. So ngayon, itong si Sasot mga kabayan, siyempre, nilagyan niya kasi ito po yung driver sa 13 billion na shabu, yung pong isang ex-military at saka government worker mga kabayan. So medyo meron siyang mga information doon na hindi na po dapat itong paniniwalaan kasi hindi tayo sure na yan ba talaga ang totoo po niyang credentials mga kabayan. Pero actually po, na nung nakita ko, yung balita po ng tao na yan, doon sa interview po sa mga mainstream media mga kabayan, na even though yun pong giblur po ang mukha niya mga kabayan, kitang-kita natin yung forma niya dito po sa picture po na ipinakita po ni Sasot na kung saan identical mga kabayan. So pwede natin masabi dito na siya yun talaga. Sa purma pa nga lang sa tattoo rin mga kabayan, parehong-pareho talaga. So nakita natin dito na medyo accurate rin po yung post po ni Sasot. Pero doon sa credentials,
Doon po sa ibang informations, doon kasi nagkaproblema itong si Sasa Makabayan. Well, buti nga kasi nga fake news fake news peddlers. So ang kanyang post Makabayan, tinanggal po ni Meta or ng Facebook. So dahil nga araw-araw sir itong naghanap po ng driver kung nasaan daw, bakit daw hindi ibinalita at bakit daw walang nakulong Makabayan. Okay? So mamaya ipapakita natin po at ang ebidensya na yung tao na yon, ito yung si Aharati yata yon, si Aharati, na siya po ay nakulong Makabayan. At saka meron pong bagong update ang ating PNP tungkol doon sa tungkol doon sa 13 billion, not 13 billion, 9.6 billion pesos po na droga sa Alitagtag, Batangas, Makabayan. And also, pag-usapan na po natin. Ano yan, Sir Ivan? Ngayon po, I think some of you, alam nyo na po na meron kasing nagbabahad sa amin dito. Alam nyo ba yung bahad? Parang winawarningan kami na ipapagurgur daw kami Makabayan kapag ikaw daw ay isang pro-admin vlogger or sumusuporta dito kay PBM. Ipapagurgur daw ng kabilang kampo Makabayan. At saka, hindi lang po doon sa tungkol doon sa sinabi po ni Cap Nino, kasi sabi niya kapag ikaw daw isang BBM vlogger or BBM supporter, ipapagurgur ka. Ngayon, may papakita po ako na ebidensya Makabayan na yan talaga po ay sinabi ng kabilang kampo. At dito, ipapakita ko sa inyo kung sino mismo ang nagsabi Makabayan. Mamaya, ipapakita natin yan. Kasi kayo ibang vlogger, hindi na ipinakita Makabayan. Dito kasi Ivan, no holds barred, walang filter. Ipapakita ko mamaya kung sino ang nagsabi Makabayan. And also, alam nyo ba na nilaglag po ng taga Mindanao itong si Digong? Baka sabihin naman po dito ng mga haters natin, abay, fake news na naman ako. Kasi nga, lagi kong sinasabihan Makabayan na fake news na Sir Ivan. Mamaya, isasample ko sa inyo na ito po ay kumpirmadong siya po ay nilaglag po ng taga Mindanao Makabayan. At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start Makabayan, well, syempre, kumustahin more natin ang ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating pong mga senior citizen. Hala po, kumusta? Nandiyan po mga kababayan natin po mga loyalista. Nandiyan rin po mga DDS na mga matitino. Kasama rin po natin ngayong araw ang mga Pinklawan or mga Dilawan. At syempre, i-acknowledge po natin at saka syempre, i-welcome natin ating po mga bagong viewers, mga bagong pasok sa ating channel, ang ating mga new subscribers. Okay, so welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, ating po mga haters sa Sir Ivan, welcome to the family also. Saka thank you po lagi sa pagsuporta sa ating channel. Kasi nga even though na sila po ay critics ni Sir Ivan Makabayan, pero at least nakikinig pa rin po sila kay Sir Ivan. At saka ako po, I'm hoping, I have faith na hopefully in the near future, sila po ito ay magigising Makabayan, mamulat po ang kanilang mga kautukan. Kasi nga, nakikita lang dito lagi si Sir Ivan, meron tayong palagi po na mga ebidensyang ipinapakita Makabayan. Okay? So doon po sa mga haters, I love you all. So anyways, before tayo pumunta doon sa ating mga balita Makabayan, yung mga mainit na mga issue at saka mandidibang tayo ng mga fake news peddlers, well, dito muna tayo po sa good news na kung saan mga kaabahan ko, alam nyo si PBM, meron kasi siyang tinabla dito. Yes, meron pong tinabla or tinabla na ni PBM. Yung tungkol po doon sa pagpataw po ng karagdagan dito na fine Makabayan, doon po sa issue po ng illegal parking, 'di ba? I think yung una po na fine nila is only 1,000 pesos. So ang plano po ng taga AMDA, yan po ay gagawin po na 4,000 pesos Makabayan. Pero siyempre si PBM, sa tingin niya medyo mabigat na ho yan. At saka siguro talagang mabigat na ho yan sa bulsa po ng ating mga kababayan po mga drivers. So yan po ay tinabla, hindi po pinayagan po ni PBM. Dito na po sa balita Makabayan ko, ipapakita ko po sa inyo yung pagpunta ni FL Lisa at saka ni Speaker Martin Romualdez doon po sa Iloilo para dito po sa project po pangkalusugan, pang-medical at saka agricultural Makabayan. For more details, let's watch this. Isang magandang balita, pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang employment ng Contract of Service Employee at Job Order Employee na nakatakdang magtapos ngayong Disyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10 taon nang nagtatrabaho sa ilalim ng contract of service sa isang government agency si Jeneline. Bagaman nagpapasalamat siya dahil sa oportunidad na ito, hindi niya maiwasang mag-alala sa tuwing nalalapit ng magpaso ang kanyang kontrata. Walang assurance na marirenew ka. Kasi pag COS ka, yun. Pag di ka na kailangan, pag di na kailangan ng work mo, yun, pwede ka nang di-renew or yun, mawala ng work. Ang pangamba na yan ni Jeneline at ng libo-libo pang mga empleyado sa pamahalaan na nasa kaparehong status of employment, pinawi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sectoral meeting sa Palasyo kasama ang DBM, DILG, COA at Civil Service Commission, ipinag-utos ng punong ehekutibo ang pagpapalawig pa ng employment ng mga JO at COS employee na nakatakdang magtapos ang kontrata ngayong Disyembre. In-extend ito ng Pangulo hanggang sa katapusan ng Disyembre sa susunod na taon. Bagay na ikinatuwa ng mga empleyado. Masaya naman po na na-extend po, tuloy ang trabaho at the same time, tuloy din po na makakatulong din po kami sa government agency. Less worry po na 2024 wala nang job. Assurance din siya sa aming mga COS, syempre na nakakatuwa na may assurance ka until 2025. Bukod naman sa extension ng kontrata ng JO at COS employees, inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na bumuo ng mga programa para ma-develop ang mga kakayahan ng naturang mga empleyado. Gayon din ang re-educating at training para sa kanila, katuwang ang higher learning institutions para tulungan silang maipasa ang civil service exam. Ayon sa Pangulo, ito ay para magkaroon ng government workers na kwalipikado para sa mga plantilla position. Dagdag pa rito ang pag-atas ng Pangulo sa government agencies na masinsinang pag-aralan ng kasalukuyang estado ng government workforce, kabilang na ang mga JO at COS. Dapat anyang malaman kung ilang mga plantilla position ang kailangang punan, ilan ang mga contractual sa kabuuan ng mga empleyado para magkaroon ng ideya ang mga kinaukulang ahensya kung paano ginagamit ang naturang sistema. Sa pinakahuling tala, 29.68% o katumbas ng 832,812 ng kabuuan ng government workforce ang nasa ilalim ng COS at JO. Pinakamarami rito ay sa DPWH na sinundan ng DOH, DepEd, DSWD at DENR. Ikinatuwa naman ng mga motorista ang pagtabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ang multa sa illegal parking sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. 2 beses nang pinagmulta si Bonifacio dahil sa illegal parking. Kaya kinatuwa niya ang pagtutol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Joint Traffic Circular No. 1 ng Metro Manila Council, kung saan mula 1,000 piso, magiging 4,000 pisong multa sa illegal parking sa Metro Manila. Napakalaki ng multa para sa tulad niyang taxi driver. Minsan kasi mayroong inintay ko yung pasahero. Hindi na, sabi saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. Ganito rin ang sentimiento ni Romel na minadong hindi maiwasang mag-park kung saan-saan dahil sa paghihintay ng pasahero. Okay lang po yun para medyo mura. Para kung sakasakali mang isa sa mahuli, medyo mababawasan. Medyo 1K lang magaan sa bulsa. Sinabi ni ng Mang Bonifacio at Mang Romel, umaasa rin silang magtatayo ng mas maraming parking space sa Metro Manila upang maiwasan ang illegal parking. Naiintindihan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang intensyon ng Metro Manila Council sa pagpapataw ng mataas na multa. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang disiplina sa halip ng multa. Sinang-ayunan ng ilang senador ang desisyon ng Pangulo. Unang-una, kahit taasan naman natin yung multa, wala na may babayad yung Pilipino dyan. Baka pag-umpisahan pa yan ng away. Siguro, magkaroon na lang tayo ng mahigpit. Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na susundin nila ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Sa pahayag ng MMDA, mananatili sa 1,000 piso ang multa sa mga attended illegal parking, habang 2,000 piso naman sa unattended. Inihandog ng pamahalaan ang iba't ibang tulong at proyekto sa probinsya ng Iloilo ngayong araw. Kasabay yan ng pagbisita ni First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Alamin natin ang update doon mula kay Mela Lesmoras. Live, Mela! Mga proyektong pangkalusugan, pang-edukasyon at pang-agrikultura. Yan nga yung mga inlunsad ng pamahalaan dito sa probinsya ng Iloilo ngayong araw.
Dito sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo City, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kanina ang groundbreaking ceremony ng 15-story Medical Arts and Multi-Specialty Tower ng ospital na inaasahang magpapaganda pa ng kanilang serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Speaker Romualdez na ngayong nalalapit na muli ang budget season sa Kongreso o talakayan ukol sa 2025 national budget, patuloy nilang paglalaanan ng sapat na pondo ang sektor ng kalusugan. Kaugnay niyan, kaninang umaga, nasa 1,000 magsasaka at mangingisda naman sa Tigbawan, Iloilo ang nabigyan ng libreng gamot at check-up sa ilalim ng programang Bantay Kalusugan ni Natingog Party List Representative Yeda Romualdez at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Bukod dito, nakatanggap din ng tigta 3,000 piso na pinansyal na tulong ang mga magsasaka sa pagtitipon na lubos namang apektado ng matinding init. Para naman sa mga programang pang-edukasyon, nasa 1,500 estudyante rin ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan dito sa West Visayas State University. Ito ay sa ilalim ng inilunsad ni Speaker Romualdez na Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP sa lalawigan. Okay, so palakpakan naman natin yung gobyerno mga kababayan. Okay, so dito po sa mga haters, at least alam nyo po, at dito po sa ating channel, lagi nyo makikita po yung mga programa, mga upcoming po na mga future plans po nating gobyerno, mga ginagawa po nating Pangulong si PBBM. So dito po sa ating channel, makikita nyo po yan na hindi nyo makikita doon po sa lagi nyong pinapanood po na mga kwanggol na mga vlogger. Okay, so anyways mga kababayan ko, so nakikita talaga natin dito na may malasakit po si PBBM sa taong bayan, sa mamayang Pilipino. Ayun niya kasi dito yung makagulo makabayan. So yan pong mga plano ni PBBM, pinag-isipan niya many times makabayan. So hindi siya kagad dito na basta-basta lang magdesisyon dito kapag anong gusto ng kanilang sa ahensya na yan, like for example sa MMDA, hindi kagad yan or talagang pinag-isipan ho yan ni PBBM makabayan ng ilang beses. So siya po dito nag-decide po dito kung ano talaga ang makakatulong sa bansa natin. So again, good job po kay PBBM. So anyways, for tayo po sa ating next topic, ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan, meron tayong babalikan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga kahapon mga kababayan, nagkaroon na kasi dito ng interest yung ilan po dito ng mga senador tungkol dito po sa pagsuporta ng adhikain ni Representative Cuangco makabayan. Diba si Cuangco po yung nangunguna niyan na lagi po sa itong nagbibigay po ng mga information about po sa power plant at saka lapasan po sa Bataan makabayan. Alam mo natin kung ano po dito yung advantage or baka meron pong konting cons makabayan kung bubuhayin dito yung Bataan power plant. Alam ho natin yan. So kapag mabubuhay ho yan, so ang ating bayarin po ng kuryente dyan sa Pilipinas, asahan natin bababa ho yan makabayan. Pero siyempre, marami rin po dito mga kababayan natin po na medyo natatakot kasi nga doon po sa nangyari sa may Europe area makabayan, sa kalimutan ko yung name basta merong pumutok or nasira doon na nuclear plant. Saka after that, marami nang natatakot makabayan. Pero kung babasihan noon natin sa ibang lugar makabayan ko, okay talaga sa akin na magkaroon tayo ng power plant sa Pilipinas. Because I believe na yan po ay isa sa solusyon na mababa dito ang bayarin natin po sa kuryente. Pero kung isipin ho natin, dun po sa mga natatakot po na magkaroon tayo ng nuclear plant, sa US nga makaabayan, ilan ba lahat ang kalang nuclear plant? 92 lahat makabayan. Ang sa France, meron siyang 56 lahat. Sa China, meron siyang 55 lahat. Sa Russia, 37. Sa South Korea, meron silang 24. Sa India, 19. Canada, 17. Ukraine, 15. Sa UK, 11. At saka sa Japan, meron silang 10 po na nuclear reactors makabayan. Pero sa Pilipinas, kahit isa wala tayo. So sana po sa ating mga kababayan nasa dyan sa Pilipinas, sana agree tayong lahat na magkaroon tayo ng power plant dyan sa Pilipinas. At para maintindihan pa natin mga kababayan, let's watch this. Kasabay ng paggunita ng Earth Day ngayong araw, isinulong naman ng isang grupo ang paggamit ng nuclear power. Bukod kasi sa malinis ito na pagkukunan ng enerhiya, mapapababa rin ito ang singil sa kuryente. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
Kasabay ng paggunita ng Earth Day, malinis at mas murang kuryente ang patuloy na itinutulak ng isang grupo gamit ang nuclear power. Kasama na rito ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya tinanong natin ang ilan nating kababayan kung anong sentimiento nila sa mga panawagang buksan na ito. Pwede po kasi siyempre mamili rin ng tao eh. Kung saan ang mababa, doon siya. Sa akin po talagang mataas ang konsumo namin. Kasi lalo na may bata. Sa sobrang init ng panahon, kailangan namin talaga yun. Pabor naman po kasi hindi naman siguro nila i-offer yan kung hindi safe. Sa kagaya namin na mahihirap, mas pabor sa amin yung mas makakamura kami. Kasi hindi naman nila sasabihin niya kung hindi siya safe eh. Nitong nakaraang linggo, sunod-sunod ang pagnipis ng supply ng kuryente, lalo na sa Luzon matapos mag-shutdown ng maraming planta, lalo na ngayong mainit ang panahon at malakas ang demand sa kuryente. Ayon sa grupong Alpas Pinas, isang malinis na energy source ang nuclear energy. Anya, mayorya ng pinagkukunan ng bansa ay fossil fuel na pinanggagalingan ng greenhouse emissions na nasa likod ng climate change. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute ng DOST, ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa Asya. Nasa 60% ng enerhiya ng bansa ay mula sa coal, na malaking bahagi ay imported mula sa Indonesia. Kasabay pa nito ang paubos ng supply ng natural gas mula sa Malampaya gas field. Capacity factor. Ibig sabihin capacity factor, availability. Pag inon mo ang nuclear plant, it will be available 90% of the time. Ibig sabihin, walang hinto-hinto yan. Sa init, sa ulan, sa lahat, walang hinto. Binigyang din naman ni Representative Mark Coangco, chairperson ng House Committee on Nuclear Energy, na ligtas ang paggamit ng nuclear energy. At pagdating sa disposal kaugnay nito, so we drill a hole 2 kilometers deep, then we continue drilling and make it horizontal another 2 kilometers, and we put it in that red portion. When it's full, we backfill it with bentonite, clay, and concrete, and that's it. It's gone forever. Ayon sa mambabatas, nais siyang gawin ito sa Pag-asa Island, kung saan magkakaroon ng economic value ang lugar o maaring magtayo ng interim storage facility sakaling hindi pa agad ito ibaon sa lupa. Nais din niyang pagkakaroon ng hiwalay ng regulatory body pagdating sa nuclear power. Sa ngayon kasi kasama ito sa mandato ng PNRI. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan na bigyan ng konsiderasyon ang paggamit ng nuclear power. Noong nakaraang taon, naging operational na ang kauna-unahan at nag-iisang nuclear reactor facility sa PNRI sa Quezon City, ang Philippine Research Reactor 1 Subcritical Assembly for Training, Education and Research, na malaki ang tulong pagdating sa pag-aaral para masiguro ang ligtas na paggamit ng nuclear energy. Bakit hindi subukan ang nuclear energy? Tila kumbinsido na maraming senador sa naturang panukala. Pero handa nga ba ang Pilipinas dito? Alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Dahil sa patuloy na pagnipis ng kuryente, pati na ang mga dati ng problema rito, bukas ang ilang senador sa posibilidad na paggamit ng nuclear energy. Pero kailangan ng masusing pag-aaral, lalo na sa posibleng panganib na dala nito, pati na ang waste disposal. Pero handa na nga ba ang Pilipinas para rito? Ang maganda sa nuclear power, mas episyente siya. Kakailanganin mo lang ng konting feedstock o konting raw material para mag-produce ng kuryente. Hindi pa tayo ready, no? In fact, wala pa tayong regulator. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Ito kailangan ng technical people, no? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready, pero nag-uumpisa na maging ready. Ayon kay Gatchalian, sinusuportahan niya ang budget ng Energy Department para sa nuclear program upang mas makapaghanda ang pamahalaan. Anya, hinay-hinay at maingat din naman ang hakbang ng DOE sa usapin ng nuclear energy. Okay, so survey tayo makaabayan. Agree ba tayo na magkaroon tayo ng nuclear plant dyan sa Pilipinas? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. I think tuloy-tuloy na ho yan makahabayan. Bakit? Kasi nga, di ba napahayag na dito itong si Gatchalian ng suporta. Susuportahan niya yung budget po para po sa nuclear makahabayan. Pero siyempre, until now, nangala pa sila dito na makaroon po or bubuhayin po yung regulatory board para po kung sino po ang mamahala dyan po sa nuclear plant po na gagawin makahabayan. Okay? So anyways, dito na po tayo sa mga kamaritisan po ng ibang vlogger makahabayan.
kababayan. But before that, isat more natin. Nandyan po si Maria Cristina If Manimbao. Hi to Papa Adelio. Nandyan po si Chet Salabet, Lilian Lalyabing, Gemma Ramirez, Len Gonzalez, Rosalinda Cabautan, Mon Flower, Noel Narcida, Ribaya Edeth, and hi to Angelito Marquez and Ma'am Elizabeth Sison. Okay, so pag-usapan na natin mga kababayan. Ito pong si Gov Manuel Mamba. Kasi nga asal pa ho doon, di ba, dinisqualified ho siya the other day ng COMELEC mga kababayan. Pero siyempre, doon po sa kabilang kampo, iniban nila kagad dito ang totoong information kung bakit dinisqualified dito si Mamba mga kababayan. Lalo-lalo na, ito pong post po ni Sasot mga kababayan. Kasi sabi dito ni Sasot, Gov Mamba of Cagayan who stood up against EDCA removed. Then sinakyan po yung post po ni Tikia Makabayan, sinakyan dito ni Ana Malindugoy. Kilala ba natin si Ana Makabayan? 'Di ba? Lagi sila nakita doon nung panahon po ng pangampanya po ni PBM. Ito pong si Ana Malindugoy, repost niya yung post po ni Malo Tikia na kung saan sabi nito FYI, Go Manuel Mamba, removed from office, disqualified daw. Folks, look, ang bagong Pilipinas, bow. Kasi nga ang post po ni Malo Tikia Makabayan, ito gunggong kasi itong butanding na to, sabi ni Malo, Albay, Davao City, Cebu City, Davao del Norte, at saka yung Cagayan, at saka ano daw ang susunod mga kabayan. Di ba ang Cagayan? Yan po si Gov Manuel Mamba. Sa Davao del Norte, yung pong si Hugahib yata yun. Hugahib, kalimutan ang name, basta Hugahib yata yun na name mga kabayan. Di ba sinuspindi ho sila? So sabi dito ni Tikia, for those asking, these are the provinces where governors or mayors were suspended. National funding removed from the office because they didn't follow the order as of them. Ang ibig sabihin mga kabayan, meron dang mandato from the government, hindi daw sinunod po yung ng governors doon sa lugar po na nabanggit po ni Tikia, ang mayors, kaya daw sinuspindi mga kabayan. Ang gunggong talaga, dapat sa dito'y magiging specific mga kabayan. Dapat specific ko tayo. Kasi nga kapag i-generalize na lahat, magbanggit sa ito ng pangalan, ng lugar kung saan yung mayor na yon or governor na yon tinanggal dahil daw hindi daw sinunod ang mandato daw ng gobyerno mga kabayan. Kasi nga sa issue dito ni Gov Mamba, kasi alam na ho natin yung sa Davao del Norte mga kabayan, kay Gov Mamba, siya po'y dinisqualified dito, ayon po yan sa desisyon po ng Supreme Court mga kabayan. Hindi po basta-basta magdesisyon dito yung taga-COMELEC. Ang Supreme Court na po, nagbigay doon ng nag-ruled sila doon po sa COMELEC, sabi na taga Supreme Court na dapat magbigay na ho dito or i-disqualify na po dito si Mamba as soon as possible mga kabayan. Ang Supreme Court po ang nagsabi niyan. Hindi na po basta-basta mag-decide dito yung COMELEC. Kundi, ulitin ko lang po, galing po sa Supreme Court mga kabayan. Pero siyempre, ito mga anti-Marcos, ito po mga salot sa lipunan mga kabayan, iibahin na yan pag-istorya dito. Lalong-lalo na, ito pong sinabi po ni Banat Bay na after daw, in-interview daw sa Banateros, itong si Mamba Makabayan, tinanggal daw kagad ng taga-COMELEC. Tingnan nyo kung gaano sa ito kagunggong Makahabay, no? Ako na talagang naawa dito eh. Ako yung naawa dito sa kanilang mga followers, sa kanilang mga viewers, binibigyan lang dito ng mga mali po ng mga information Makahabayan. Okay, so para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo yung interview Makahabayan and also sa balita po doon sa My GMA. For more details, let's watch this. Dinisqualify ng COMELEC si Cagayan Governor Manuel Mamba dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code noong eleksyon 2022. Ipinagbabawal sa Omnibus Election Code ang disbursement o paglalabas ng public funds para sa anumang klase ng public works habang election period. Hindi raw nakakuha si Mamba ng Certificate of Exemption mula sa COMELEC para sa ilang proyekto. Idineklara rin ng COMELEC na bakante ang posisyon ng pagkagobernador ng Cagayan at otomatikong pupuna ng Vice Governor na si Melvin Vargas Jr. alinsunod sa Law on Succession. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng kampo ni Mamba na iaapela nila sa Korte Suprema ang kaso. Pero ang tinitingnan po mga kababayan ng ilang taga-suporta ni Gobernador Mamba, ito umano ay dahil sa sunod-sunod na issue na pinupukol sa kanya. Una, ang pagdami umano nitong mga Chinese student sa kanyang nasasakupan at sinasabing posible umano sila ay spiya nitong bansang China. At ang iba naman ay sinasabing napag-initan ito
dahil nga umano sa pagkontra niya sa pagpapatayo nitong EDCA site sa kanyang probinsya, mga kababayan po natin. At kaugnay naman po sa pagdami nitong Chinese student sa kanyang lugar na ngayon ay gustong paimbestigahan ni Congressman Lara, na alam po natin na si Congressman Lara ay isa sa mortal na kalaban ni Gobernador Mamba diyan sa Cagayan Province, sa kanilang probinsya. So ngayon gusto ito paimbestigahan kasi mukhang may anomalya o mano at mukhang nagagamit nga itong mga estudyante para sa ng China, propaganda ng China. Well, siya nga pala makabayan. Yung last po na nagsalita, hindi po yun si Rex Lao Jiangco makabayan. Hindi po yun, vlogger ho yun, vlogger. Kasi nga, siyempre, ginamit niya kasi yung background po ng News 5, pero hindi po yun ang boses or nagsalita na si Rex. Vlogger yun makabayan. So, opinion na po yun. Kasi nga, sabi po ng mga supporter daw ni Mamba, kung bakit daw siya dito tinanggal, siya disqualified po ng COMELEC, dahil daw sa issue dyan, nung pagdami daw ng mga Chinese citizen dyan po sa Cagayan Makabayan, parang related daw. Actually, hindi yung related. Ang issue po ni Mamba Makabayan nung panahon pa po yun sa eleksyon. So ngayon lang po na nagkaroon kasi ng desisyon yung COMELEC at saka yung Supreme Court Makabayan. Okay? So anyways, napag-usapan na natin itong si Tikia Makabayan, itong gunggong na itong butanding. Alam nyo, itong mga pro-China talaga ng mga vlogger. Sila talaga itong nakikita natin na mga Makabayan, yung mga pasaway po sa lipunan, mga salot ng lipunan talaga, nagbibigay dito kasi ng mga mali po na information. Pero buti na lang Makabayan. Alam niyo po, humanga ako dito sa ginawa po ng ating PCG spokesperson na si Commodore Tariela Makabayan. Bakit siya, Ivan? Kasi nga, meron siyang post Makabayan ko na kung saan talaga mapahanga tayo dito. Kasi nga sabi dito ni Tariela, pinangalanan niya o nilagay po doon ang mga pictures na ito daw yung mga traders sa Pilipinas Makabayan. Nakita natin po doon sa kanyang post, nandun po itong si Pierandi, si Digong, kasi daw, doon kasi lagi itong napapa-interview sa China Makabayan. So ngayon, tinawag na ito na trader po ni Tariela, itong sila si Digong, ito pong si Attorney Roque, ito pong si Tikia Makabayan, buti lang nasali itong si Tikia. Kasi nga nakita dito at meron pong ebidensya na lagi silang napamitrobi po ng taga-Chinese po na mga basta doon po na mga reporter Makabayan, or probably isa rin po sa mga reporter from the government po sa China, in-interview po yung actually 4 Makabayan, pero hindi ko lang kasi kilala yung isang tao na yan eh. Pero kilala ko diyan si Eperade, si Roque at saka itong si Tikia Makabayan. So sana po gagayahin natin po itong si Tariela na talagang no holds barred sa Makabayan. Kapag makikita ho natin, dyan po sa mga kabinete natin, sa gobernador natin, na kapag meron tayong makikita dito ng mga ebidensya na pwede na po nating ipukol doon sa kabilang kapwa Makabayan at pwede nating papangalanan, gagawin natin. Dapat hindi tayo po matakot Makabayan. Yan po ang ginawa dito ni Tariela, yung PCG spokesperson Makabayan. Kasi nga siguro nakita siya dito or nakikita natin dito, punong-puno na po itong si Tariela at ang ginagawa dito ng grupo po nila ni Digong, nakasira po sa bansang Pilipinas at baka magkakos pa dito ng gyera Makabayan. So ngayon, pinangalanan kaagad nito ni Tariela. At kudos po kay Tariela Makabayan, hansalot yan ni Sir Ivan. So ako rin po nanawagan. Dito po kay PBBM. Alam niyo po, PBBM, Sir PBBM, alam ko po na talagang likas na po sa iyo na yung napakabait talaga, alam ho namin yan. Sa kilalang kilala po namin kayo, ang mga Marcos, alam ho natin yan, na talagang likas na po sa inyo ang pagiging mabait. Yung pinupukol kayo, tsaka tinitira kayo dito, inaalapusta, inaapakan, binibigyan dito ng mga mali ng information, mga fake news, binaliwala lang po nila. Kasi nga diba, sabi ho yan lagi ni PB Makabayan, na sila po dito ay talagang manhid na sa mga paninira. Alam ho natin yan. Pero siyempre, ako rin po bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino at nagmamahal dito sa ating Pangulong PBBM, sana kunting request naman po, sana lagyan na po natin ng kunting kamay na bakal ang ating mga desisyon. Sana lang po. Para hindi tayo dito basa-basahin na lang po doon po sa mga ibang kampo, tinatawagan kahit na ano lang dito, tinatawag dito ng ng bangag, gumagamit ng pulburon, walang kwenta, walang nagawa sa Pilipinas at kahit ano pang nakasakit talaga. At doon po sa mga pinagawa po nila PBBM,
masasaktan dito yung mga naniniwala sa inyo, mga loyalista, Maka Marcos, Pinklawan na ngayon na suporta sa inyo, masasaktan ho kami. Sana kahit konti man lang konsiderasyon, magkaroon tayo dito ng konting kamay na bakal. Dapat maging stand firm tayo, okay? Huwag tayong matakot doon sa mga Duterte. Huwag kang matakot doon. Kasi nga, alam nyo makahabain ko, bagal ko nasabi yan, asan pa ho doon, di ba meron pong lumabas ngayon na deepfake audio, yung parang nakasira po sa governor natin, na kung saan ipinakita doon ang voice daw ni PBBM na siya po ito yung nag-decide na gigirahin na daw yung China makahabayan. So yan po ay napaka-delikado talaga. At alam niyo po, naisip ko po yan. Bakit? Actually noon ko pa gustong sabihin yan kay PBBM makahabayan. And aside from that, may nag-message po sa atin na kasi nga dahil po sa mga pinagagawa dito na mga anti-Marcos, sabi po dito ni Raymond Galan Makabayan, sabi niya, Boss Ivan, basahin mo itong comment ko next vlog mo. Ang pag-unlad ng bansa ay una, magkakaisa, bawat Pilipino. Sino man na mamumuno ay suportahan. Yes, agree na agree ko dyan. Dapat suportahan po kung sino po yung mamumuno or maging presidente. Mas gaganda pairalin ang batas. Katulad dito sa Saudi, para wala ng ipal na Pilipino, manggugulo, hulihin ang lumalabag, sigurado mapayapa ang bansa. Natin wala nang bumabatikos pa dahil natatakot na. Sumusobra na kasi ibang Pilipino, over demokrasya sa Pilipinas, kailangan ng disiplinahin. Totoo po, actually agree ko dun sinabi po ni Raymond Makabayan, kasi Raymond Dagalan, sumusobran talaga yung ibang mga kababayan ng mga Pinoy, no? Yung kanilang freedom of speech dito, parang sumusobra yata. Pero totoo po ang kanyang sinabi, dito sa Saudi Makabayan, bawal na bawal ka po maging critics po sa gobyerno natin. Totoo yan, makukulong kang Makabayan or baka, in worst, tatanggalan ka ng ulo Makabayan. Dito wala po, kahit isa, wala kang makita dito na magreklamo po sa King Makabayan. Kung ano ang desisyon ng King o ng kanyang mga kasamahan, yun na po ang gagawin Makabayan. Automatic in pronto. Pero sa gobyerno, parang sabi lang, ay napaka na may mga press freedom, ang karapatan natin dito magsalita, wala na, ang Pilipinas, demokrasya tayo, nasaan na po yung press freedom? Yan kagad na lang gagawin Makabayan o gagamitin, di ba? So sana po kay BBM, kunting higpit lang po ng sinturon, okay? So, mga kababayan ko, hindi ko kasi naipakita sa inyo na ito pong si Sara Duterte, di ba, after po sa interview ni PBBM, kung ano yung masasabi doon kay Sara, na marami nang nanawagan dito na taong bayan, na siya po ay tatanggalin po sa pwesto Makahabayan. Di ba sabi po ni PBBM na magstay pa po itong si Sara? Kasi nga ang basihan niya Makahabayan kapag daw si Sara ay corrupt na opisyal, hindi na nagampanan ang kanyang trabaho dito or pabaya na or nagkasakit or whatsoever, nandyan pa rin po si Bibi Sara Makahabayan. At saka hindi po daw ganun itong si Bibi Sara. Abay, ginamit kagad yan ng mga DBS. Ito po'y pang-asar sa amin po mga pro-admin na mga vlogger. Ipapakita ko muna sa inyo Makahabayan yung statement po ni Sara Duterte. For more details, let's watch this. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa patuloy na tiwala at suporta nito sa kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara Duterte na patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng mga mag-aaral sa bansa at tapat na maglilingkod para sa kinabukasan ng bawat estudyante. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang dahilan para palitan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nakatakda namang magpulong ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa para pag-usapan ang iba't ibang issue. Kabulsitan niyang statement ni Bibi Sara Makahabayan. Ano talagang traidor yan eh. Parang plastic, pakitang tao lang. Alam mo natin ang kanyang karakas sa Makahabayan. Kilala po natin yan. At kilala po natin yung mga Duterte mismo. Included, ito pong si Bibi Sara Makahabayan. Sabi niya, patuloy pa daw sa ito na gagampanan ang kanyang trabaho at paigtingin pa Makahabayan. Bakit ginawa ba ang kanyang trabaho dyan sa DepEd? Hindi ba maglalabas ng report po yung EDCOM na naging incompetent na itong si Bibi Sara Makahabayan kung ginampanan ba ang kanyang trabaho dito? Pero siyempre, doon po sa kabilang kampo, abay highlight po itong si Bibi Sara at saka lagi lang ipapakita doon yung survey ng Okta Research na most trusted daw at most top performer daw yung DepEd dahil daw kay Bibi Sara Makahabayan. Niwala tayo doon dahil kay Bibi Sara na mismo po ang EDCOM to nagsabi na incompetent itong si Bibi Sara Makahabayan ko.
Di ba? Kasi parang kapusitan talaga eh. sorry. Kabiis talaga eh. Walang kwenta. Pero alam niyo po, dahil nagpalabas po ng picture, ito ang mga DDS makabayan ko. Kasi sabi na, we need more compassionate leaders like BP Inday Sara Duterte. Tapang daw, sabi na, tapang and malasakit. So meron ng pong patay makabayan. Yung patay na yan, yun po yung grade 8 yate, if not mistaken, yung grade 8 student. So alam niyo po, para sa akin, no, kung sinabi man nila na we need more compassionate leaders daw like BP Sara dahil matapang at saka malasakit. May malasakit lang kapag mayroong patay makabayan. Di ba? May malasakit lang doon po sa mga taong sa tingin niya makakabenepisyo siya. Like for example, doon po kay sa basketball player na si Amores, doon po kay Boloy, makabenepisyo siya dito kasi nga kapag sinuportahan niya yung si Boloy, si Amores at saka yung sa tungkol dito sa issue po ng pagkabayan yung sa PI yata yon, sa People's Initiative, makakuha kasi siya na simpatya po galing po doon sa mga antay na mga PI makabayan. So maging advantage po sa kanya. Pero sa ibang mga aspeto, hindi niya gagawin. Bakit? Kasi hindi po maging advantage sa kanya makabayan. Gunggong talaga eh. Dyan po sa issue po ng WPS, ayaw niya magsalita, di ba? Kasi hindi pabor sa kanya makabayan at hindi talaga pabor kasi ay tungkol po yun sa China or baka kapag magsasalita po dito itong si BP Sara tungkol sa China, tatanggalan siya ng kanyang budget makabayan. Okay? So ngayon, dahil inumpisahan nila yan, ilalatag natin dito kung anong kagagawan pong kagunggungan ito pong si Roque makabayan. Naalala ba natin? Yung panahon po na sila po ay nag-iingay dito, doon po sa rally po sa Liwasang Bonifacio makabayan, naalala ba natin, di ba, nung nag-speech na po si Roque, si Roque nag-speech makabayan, pero dumating rin po itong si BP Sara. Di ba sabi niya na handang-handa na daw sila na susugod doon sa Malacanang kasi daw magkaroon dito ng Jericho March makabayan. Nalaban natin yan, pero hindi daw yun nila ginawa kasi daw sinabi sa kanila ni BP Sara nung dumating daw, pinigilan daw sila makabayan. Pinigilan daw. So ang ibig sabihin dito, kontrolado po ni BP Sara yung mga rally makabayan. Ang ibig sabihin dito, kontrolado po ni BP Sara yung ginagawa po na kabulustagan ng mga speaker dyan po sa mga rally makabayan. Pero kahit konting konsiderasyon lang dito, pang respeto lang po sa ating presidente kay PBBM, bakit hindi niya kayang sabihan yung rally na yon na ipapatigil makabayan or ayaw ditong batikusin si PBBM? Bakit hindi niya kayang gawin niya makabayan? Bakit? Kasi siyempre, magiging advantage kasi yan sa kanya. Siya po kasi ang makabenepisyo dito kapag nag-prosper po ang kanilang Jericho March at mapapatanggal dito sa pwesto itong si PBBM. Kaya ayaw niyang gawin makabayan. Si Roque rin po, the other day, meron siyang vlog makabayan. Okay, Roque naman, tatatarin natin ito si Roque kasi pasaway at inumpisahan ako ng mga DBS. Si Roque makabayan, sabi niya, na ito daw si BP Sara may nag-private message daw doon kay BP Sara. Klaro yan, mga haters. Diba sabi ni Roque? Nag-private message daw itong si FL Lisa doon kay BP Sara. Pero itong si Sara makabayan, nirely niya kaagad doon kay Roque. So doon natin nalaman, nag-message pala itong si Felisa doon po kay BP Sara. Pero probably, hindi yata nag-reply po itong si BP Sara makabayan. Secondly, alam nyo ba, ito pong ginagawa ngayon ni BP Sara, klarong-klaro na siya po ito yung control po sa mga rally lahat makabayan. Paano yan nalaman natin? Dahil po dito kay Roque. Yes, dahil po kay Roque. Dahil po kay Roque rin makabayan, di ba, laging sinasabi dito ng mga vlogger po ng kabilang kampo na si Felisa daw ay merong bad blood dito kay BP Sara. Dahil nga, di ba, sinabi rin po yan ni Felisa makabayan na sabi niya, badyan na siya sa akin, ganito yan, kasi nga, pinagtawanan lang niya na tinawag po na bangag ang kanyang husband na si PB makabayan. So, merong badyan na daw sa akin. Pero ang totoo niya makabayan, kung i-analyze natin, itong si BP Sara, noon pa man, kasi nga sinabi po ni Roque na si FL daw kung bakit merong bad blood daw dito kay BP Sara dahil nagsiselos daw siya at insecure daw kay BP Sara makabayan. Di ba sinabi yun yan ni Roque? Hindi po yan fake news mga haters. Pero alam nyo kung isipin ho natin yan, magkaroon tayo dito ng critical thinking, kabaliktaran ho yan makabayan. Bakit Sir Ivan?
Kasi nga nadulas itong si Roque na may gusto palang ipang-a-appoint itong si Pipi Sara dyan sa gobyerno mga kababayan. Hindi daw nangyayari kasi nandyan daw itong si FL Liza. Gets ba natin? Maraming gustong i-appoint itong si Pipi Sara dyan sa gobyerno natin. Hindi mangyayari kasi nandyan daw si FL Liza. So noon pa man, masasabi natin na itong si Pipi Sara ang talagang may bad blood na doon kay FL Liza mga kababayan. Gets nyo ba? Ngayon, sasampalin natin ng mga mga katotohanan. Hindi naman po pwede itong si Pipi Sara na mag-appoint mga kababayan kasi hindi niya mandato, take note, hindi niya mandato na mag-appoint po sa gobyerno. Totoo yan mga kababayan. Gonggong talaga eh. So di po, alam nyo, pasalamat na po tayo na medyo madulas-dulas itong si Roque mga kababayan. Totoo lang. So lagi kong sinasabi yan na ito pong si Roque talaga ang magpapalugmok nito at sisira po sa pangalan po ng mga Duterte mga kababayan. Totoo yan. Bakit? Siyempre bangag bumalintong lagi mga kababayan at palagi pong nadudulas sa kanyang mga sinasabi. At good job po kay Roque. Di ba nakakatawa talaga Nakakatawa mga kababayan. Okay, so forward tayo. Pupuntahan na po natin mga kababayan, ito pong issue po ng 13 billion noon 13 billion po na siya po mga kababayan. Kasi nga araw-araw, halos inaraw-araw po dito ni Sasot, hinahanap nila yung pong driver na si Sarati yata yung mga kababayan. If I'm not mistaken, si Sarati yata yon. Kasi nga hindi daw nila nakita na yun po ay kinulong mga kababayan. Yun pong si Ahalon Michael Sarati. So si Sasot kasi dito nabigay po ng profiling, credentials dito na Ahalon. Nasa po dito ay isang ex-US military. At saka currently, naging isang CrossFit trainer mga kababayan ng mga artista o ng basketball player. Okay? So dahil hinahanap po yan, binulaga sila ni Secretary Benhur Abalos mga kababayan. Kahapon po napahiya itong si Sasot at iba pang mga taong naghanap dito na sana daw yung driver baka daw pinalayas na mga kababayan. So nakita po natin sa mugshot na yan po ay nakulong talaga mga kababayan. Yes, nakulong po. Pero dito, siyempre medyo na-late lang kasi pag-post po yung PNP. Pero kasi ang gusto kasi ng PNP mga kababayan, hindi po magbigay dito ng mga ano pa dito mga informations para kasi hindi po ma-divulge dito ang kanilang ginagawang investigation. Pero hindi kasi yan maintindihan po ng mga mga kababayan. Advance kagad mag-isip, baka isipin nila na pinalayas na yung driver na yon. When in fact, nakulong po mga kababayan. So sabi nito ni Benhur Abalos, sabi niya, inilabas ng otoridad ang mugshot ni Ahalon Michael Sarati, ang driver na sangkot sa malakihang drug haul sa Alitagtag, Batangas. Naihay na ang kaso laban sa suspect sa paglabag sa Section 5, Article 2, RA 9165, Transportation of Illegal Drugs, at Section 31, RA 4134, Illegal Use of Car Plates. Patuloy ang masusing investigation ng ating kapulisan sa kasong ito. Tutugisin natin ang mga taong nasa likod ng drogang ito, hindi tayo titigil sa paghuli sa kanila. Okay? So doon po sa mga DBS na mga gunggong, napahiya sila mga kababayan. Kasi nga, naniniwala sa kagad doon sa sinabi po ni Sasot, pinalayas na daw sa Pilipinas, pinawi daw sa US mga kababayan kasi yun po ay PhilAm. PhilAm daw, alleged PhilAm. Pinauwi daw sa Amerika when in fact yan po'y nakulong mga kababayan. At sige, dapat lang po siya po'y imbisigan dito para malaman dito kung sino po yung main na pinagkukunan po doon sa drugas ng mga kababayan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo kasi meron pong update ang PNP tungkol po sa issue niya mga kababayan. For more details, let's watch this. Ito pong black Land Cruiser po na ito ay iniwan po doon nung tanghali po ng April 20, bagamat binalikan po ito ng gabi rin po nung araw na yon at inilipat nga po doon sa loob nga po ng sementeryo. Samantalang yung white Ford Explorer po ay iniwan naman po doon sa unang pinagdalhan na lugar po ng black Land Cruiser po. Ito ang dalawang sports utility vehicle o SUV na natagpo ang abandonado sa San Luis, Pampanga noong April 21. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga sasakyan ay sangkot sa nakumpiskang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu
sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Nakita itong kasama ng van kung saan sakay ang droga bago pa maharang sa checkpoint sa Alitagtag. Itong dalawang sasakyan po ay nakita po, nakasama po nung Grace na photon van na minamaneho po ng suspect kung saan nakuha po sa possession po niya yung more or less 1.4 tons po ng illegal drugs. So nag-backtrack po tayo dyan at from Nasugbu, Batangas ay nakita po na magkakasama po itong mga sasakyan po na ito. Sinabi ni Colonel Fajardo na ang itim na Land Cruiser na nakita sa closed circuit television na may plakang NEJ 3399 ay pinalitan na ng plate number na GAC 7890 nang matagpuan sa parking lot ng sementeryo sa Santa Lucia, San Luis, Pampanga. Habang ang puting Ford Explorer naman na may plakang BMK 77 ay napalitan na ng CAX 1547 nang makita sa parking lot ng Sabungan sa San Luis. Subalit, nakilala pa rin ito ng mga pulis. Nung na-recovered po itong mga abandon na sasakyan dyan po sa area po ng San Luis ay iba na po yung plaka na nakakabit po dito. Subalit nung in-inspect nga po ito at pinaka-assess po ay nakita po yung mga plaka po ng dalawang sasakyan na nakita po doon sa mga CCTV footages sa Batangas, nandun po sa loob ng mga sasakyan. Confirming na itong mga sasakyan po na ito ay yung mga sasakyan po na subject po ng ating investigation. Sa ngayon, ay hawak na ng Highway Patrol Group Calabarzon ang dalawang SUV na iniimbestigahan ang mga ORCR at iba pang plaka na nakuha sa loob. Kumilos na rin aniya ang scene of the crime operatives para naman tingnan kung mayroong makukuhang traces ng droga sa loob. Sa ngayon po ay nasa custody na po ng Highway Patrol Group Calabarzon itong dalawang sasakyan po na ito para sumailalim po sa macro-etching. At ito na rin po ay pinaka-assess na rin po ng SOCO to determine yung mga possible presence po ng mga ebidensya po, including po yung mga fingerprints, yung mga DNA, and possibly po traces po ng illegal drugs po. Nag-iimbestiga na rin aniya ang mga pulis kung saan-saang lugar nagpunta ang dalawang SUV bago ito abandonahin sa San Luis, Pampanga. May mga na-interview na po yung mga investigador po ng San Luis, Pampanga at yan naman po ay hawak na po natin at kung sino-sino po at ilan po yung mga nakita po nilang nag-iwan po doon ng mga sasakyan at meron na rin po tayong mga hawak po na kopya po ng CCTV footages po. May mga na-interview na po tayo, ma'am, although hindi ko po sasabihin po for now kung sino po yung na-interview po natin na doon may pinanggalingan po silang lugar at meron pong logbook na nandun po nakalista yung mga sasakyan po na ito na pumasok po doon sa pinanggalingan po nila. Bukod sa dalawang SUV, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon pang hinahanap ng mga sasakyan ang mga pulis at mayroon pang mga lugar na pupuntahan na may kaugnayan pa rin sa nakumpiskang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag. Okay, so bago na mag-jump sa ating next topic mga kabayan, pag-uusapan natin mamaya yung ibig sabihin na yung gugurgur kay Sir Ivan at saka sa atin mga kabayan, yung tao na yon papangalanan ho natin. At saka siyempre marami pang iba mga kabayan, meron tayong pasabog mamaya. Kasi nga, order ko lang po dito, nilaglag na po ng taga Mindanao ito pong si Digong mga kabayan. But for that, i-shoutout natin. Nandyan po si Ma'am Elizabeth Sison, si Yoki, Eduardo Cartera, nandyan po si Collie Omas, John Wick, Tinkerbell, hi to Isagani Villar, Malo Azares, Trexie Belia, Julian Sebelyeha, hi to Zenny Haturi, nandyan po si Rolando Domingo, Daldet Pasamonte, Ashin, Bing Tinoco, hi to shoutout daw kay Jameson, Regine Jeriel, and Jem of Cute Cebu City. That is greetings come from Rodolfo Ranada Rabor of Tansa Cavite. Hi to Biyahe ni GTV from South Korea, Benji Somailor from Molino 4 City of Bacoor, Cavite. Nandiyan po si Simply Tokes Vlog and Mary Jane Tan. Okay, so ngayon makakabahan ko, ito kasing mga gunggong nito na, di ba, naalala natin itong si Ipe Salvador mga kabayan. Yung si Ipe, yung si Philip Salvador,
after kasi, doon po sa kanilang pagtipon-tipon, doon sa Cebu City, meron kasi siyang follow-up po na statement, meron siyang pagbabaha dito sa mga makamarcos o yung sumusuporta dito kay PBBM o yung mga nagkikritics rin po daw kay Duterte or kay Digong Makabayan. Kapag ikaw daw ay haters or nagkikritik dito or naninira daw kay Digong Makabayan, ang sabi niya, sa inyo po lahat na bumabatikos kay Digong, alam mo natin, mamamatay kayong lahat. Salamat po. Abay, gonggong talaga. Grabe ang kanyang statement Makabayan. Ipapagurgur tayo kasi daw sinisiraan na to or bumabatikos na tayo kay Digong. Diba? Sino dito yung diktador Makabayan? Ang Marcos ba o yung si Salvador? Yan ba dahil ba sa kanyang statement mananalo siya dito Makabayan? Or karapat dapat pa siya maging senator itong si Ipe Makabayan? Diba? Ipapagurgur tayo, ipapagurgur si Sir Ivan, sa lahat po ng mga sumusuporta to kay PBBM or yung mga bombatikos ito kay Digong, ipapagurgur niya, gusto niyang mamatay Makabayan. Gunggong talaga eh. Kahit minsan, hindi po yan sinabi ni Sir Ivan. Kahit minsan, wala akong narinig dito o nabasa dyan sa baba mga viewers ni Sir Ivan na kapag ikaw daw ay anti-Marcos ito, sana mawala na sila or mamatay Makabayan. Wala akong nabasa na ganyan. Diyan lang po galing sa mga DDS. Kasi sila dito yung mga maitim po na mga budhi Makabayan. Kasi nga, di ba? Pangit sila lumalaban dito, hindi sila lumalaban dito ng mga patas Makabayan. Kami mga pro-admin, kung magkipagbardagulan lang, patas po aming ginagawa dito. Pero kahit minsan, hindi yan sinabi ni Sir Ivan. Di ba? So sila dito yung mga loser Makabayan, mga loser. Pag-usapan natin si Digong. Kasi nga, inumpisahan dito ni Philip Salvador, itong gunggong na to. Itong si Digong Makabayan ko, di ba lagi lang sinasabi po ng mga DBS na ang Davao City daw, ang Davao Region, hindi ka daw doon matatakot kasi wala daw makaguluhan doon, walang patayan, walang drogas, at saka wala daw mga kriminal nga lagi daw naglalakad-lakad Makabayan kasi daw yan po ay niligpit na ng mga Duterte. Di ba yan ang sabi niyan? Pero mayroong inilabas po na balita ang taga Mindanao, ang Minda News Makabayan. Take note, yan po ay newspaper, yan po ay tabloid doon mismo sa Mindanao, sa Davao Makabayan. Kasi nga talagang nilaglag dito, sinupalpal dito yung mga Duterte, included yung si Digong Makabayan. Bakit siya Ivan? Kasi sabi ito sa balita, rape highest among focus crimes in Davao City. Ang rape pala Makabayan, grabe pala doon sa Davao City. Bakit hindi natin alam yan? Bakit hindi yan sinabi po ng mga taga Davao na mga vlogger at saka yung mga supporter po ng mga Duterte Makabayan? Ang rape pala, ang mga ganun-ganun doon ang issue sa Davao. Diba? Of course, hindi tayo magtataka kasi nga kung anong gawain po, nagalang poon, anong gawain po doon sa isang false prophet na si Pastor Makabayan, yan po ang mangyayari dyan po sa Davao. Abay, rape pala ang pangunahin doon na focus crime sa Davao City. Nilaglang sa taga Mindanao. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Diba mga haters, sabi ko sa inyo, ang sasabihin po ni Sir Ivan, totoo po yan. Meron pong reference sa Ivan. At pwede niyo po yang makita doon sa Google Makabayan. I-google niyan po. Okay? So at least alam ho natin itong kalakaran po ng mga Duterte. At saka bakit naman tayo hahanga ito kay Duterte? Kay Digong Makabayan. Specifically kay Digong. Bakit? Kasi nga, inuunahan tayo ng mga DBS, i-repost natin, the worst ex-president that the Philippines ever had. Sabi dito, 45 years na lawyer, pero wala siyang kaso na napanalunan ng Makabayan. No cases won. 9 years as a prosecutor, all his cases dismissed by the court. 23 years as mayor, DDS Davao Death Squad killed 3,000 Davao. 1 term as congressman, no bills good for Philippines. President of the Philippines, naging presidente na siya, pero meron itong 30,000 po na na-EG kay Makabayan. Mga issue yan sa Pilipinas. Ang issue po sa pastillas, ang issue po sa PhilHealth na 15 billion pesos. Sa Parmali na issue, 18.8 billion. Meron pong issue sa confidential funds, 19 billion. Si Pulong nagkaroon dito ng 51 billion pesos in just 3 years. Merong mga baril po na 358 lahat. At saka slave siya ng China or ng mga Chinese Makabayan.
Yan po si Digong. Kaya tinatawag natin siya na the worst ex-president that the Philippines ever had. Agree ba tayo? Amen. Please, comment dyan sa baba mga kababayan. Agree ba tayo sa listahan po kung bakit tinawag po itong si Digong na the worst ex-president mga kababayan? Di ba? Agree ako doon. So anyways, for the mga kababayan ko, kasi nga, may post kasi itong si Joey Cross. Naalala ba natin si Joey Cross? Yung walang ligo. Yung partner po lagi ni Sasot Makabayan sa live stream. Na yung laging nilalait po si PBM, nilalait po lagi si Felisa, si Joey, yung best friend po ni Direk Darlia Makabayan. Kasi doon po sa kanyang post, sabi niya, labas mga Tagalog! Kasi daw tuloy pala ang kanilang peace rally doon po sa Central Luzon Makabayan. Central Luzon, magkano ng rally. Sabi nito sa province of Bulacan. This coming April 28, 2024 at 5 p.m. sa poblasyon Bustos, Bulacan, Makabayan. So kasi nga, ang kanilang hakbang ng maisog, matutuloy daw, defend the traitor. Defend the traitor ba? Defend the flag peace rally. Hindi naman bagay kasi yung defend the flag. Dapat defend the traitor. Traitor sa Pilipinas. Kasi nga kung maalala ho natin, bakit sila natuwa ang mga kababayan? Di ba doon po sa Bulacan, I think sa Malolos yata yon, sa Malolos, na kung saan hindi sila ito pinayagan po ni Gov. Dan Fernandez. Dan Fernando nga pala, sorry. Ni Dan Fernando. Di ba hindi sila binigyan nito ng permit para sila po yung magka-rally. Pero dyan po sa Bustos, Bulacan, makabayan ko, magiging langaw. Nilalangawin pa rin niya makabayan. Bakit? Kasi ang poblasyon Bustos, hindi naman po ganun kasi kadami ng tao diyan makabayan. If I'm not mistaken, ang kanilang population diyan is only 7,000. I think yun kasi yan po ang kasi nabasa makabayan. Doon po sa Google, tinignan ko ilan ba yung populasyon diyan po sa Bulacan. 7,000 or siguro hindi abot ng 10,000 makabayan. Hindi naman kasi ganun kalaki yung Bustos, Bulacan makabayan. Sa sinawagan siya, tayo na mga Tagalog daw. Doon pa nga lang sa makabayan, sa Davao, na balwarte po ng mga Duterte, hindi nga napuno yung quadrangle doon na yung populasyon, doon po sa Davao makabayan, if I'm not mistaken, that is 1.8 million. 1.8 million po yung populasyon doon sa Davao. Pero hindi umabot ng 10,000 ang pumunta doon po sa rally. Diyan pa kaya sa Bustos, Bulacan, makabayan, lalangawan pa rin ho yan or baka ang tawag doon isang malaki po na langaw makabayan, malaki na langaw, babangawin pa rin ho yan. Nakatawa talaga eh. At pati rin po itong si Malutikia makabayan, nahikayat rin po siya na pupunta daw doon sa peace rally doon po sa Bustos kasi sabi po ni Malutikia, para sa bayan, kita-kita sa Bulacan this coming April 28, minsan lang sa buhay natin. Hakbang ng maisog, hakbang ng mausog tuloy. Yan po mga kabayan. Minsan lang daw sa buhay natin. So, minsan lang sa buhay natin na maging walang kwenta ang oras po kapag pupunta kayo doon sa rally na yon. Minsan lang sa inyong life, sa inyong buhay mga kabayan, di ba? I am very sure yan po ay lalangawin pa rin po mga kabayan kasi nga, ulitin ko na po dito, hindi po ganun kadami ang kanilang rally o ang tao po dyan po sa Bustos, Bulacan mga kabayan. Okay? So anyways, isa po natin, nandyan po si Emma Ungos from LA, La Union, Philippines. Nandiyan po si Monez Borromeo, Evelyn Garcia, JRN. Hi to Alicia Leak, Helen Lamera, Cabayao. Nandiyan po si Jade Nomura, Victor Robin, Shimizo LB. Hi to, nandiyan po si Ruben Pasinga, Salindong. Nandiyan po si Apple Nash. Okay? So any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topic ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways, yan po ating nakap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad
Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.